Grabe na na-amaze ako sa kapangyarihan ng Panginoon dahil kahit saang sulok ka man ng mundo ah, ng mundong ito, natitipon niya tayo, nakikita tayo through online, nakapag-Bible study tayo kahit saang sulok ng mundo. Praise God sa kanyang kapangyarihan. Ano ko sa inyo, i-testify ko sa inyo about sa aking ah, mahal na kaaway noon, yung madam ko. Tuwing magkikita kami, magkasama kami, lagi siya nagagalit, namumula pa yung mata niya. Oh. Kapag sumigaw siya, sumisigaw rin ako. Kapag uh, lagi kami nag-aaway, lahat ano talaga ako, lumalaban ako sa kanya. Pero dahil sa araw-araw na nagjo-join ako sa Bible study, nakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon ako ng pagmamahal dahil sabi ng Diyos, mahalin natin yung kaaway natin. Love thy neighbors. Kaya nagkaroon ako ng ng temperance, ng love, ng peace, gentleness. Nawala yung yung pagka-arrogante ko, nawala yung pagiging judgmental ko dahil sa pakikinig ng salita sa Diyos. Dito nung nag-umpisa ako dito sa Bible study, sabi nila napaka-arrogante ko daw eh. Judgmental. Kaya uh, sa habang nagkaroon nakikinig ako ng salita ng Diyos, every time na nag-join ako ng Bible study, doon ko nalalaman na yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. At yung Bible dapat gagawin nating authority sa buhay natin. Amen. Yung asawa Ano mo pa, naman po kuya. ha? Yung asawa mo pa, huwag mong kalimutan. Oo, mahal kong kaaway ko rin yan eh. Pero mahal ko yan, yung sawa ko, mahal ko yan. Alam niyo mga kapatid, yung wife ko na yan, hadlang yan sa pag-attend ko ng Bible study. Sinasabihan niya tuwing magkikita kami, tuwing mag-attend ako ng Bible study, sinasabihan niya ako na unahin mo ako. Hayaan mo muna yung Bible study na yan. Ako unahin mo. Ha? Sabi ko, ganun ba? Bakit? Panginoon ka ba? Hindi pwede yan sa akin. Unahin ko muna ang unahin ko muna priority ko sa buhay ko yung Panginoon, hindi ikaw. Kaya kaya hindi ko pwedeng na iwanan ko yung Bible study ko. At saka sinabi pa niya sa akin, yung pastura mo yan, tingnan mo yan, no? Naninipa. Kaya naka-short pa siya, naka-short pa yan. Tingnan mo yung profile picture niya. Sabi ko, anong diferensya noon? Martial arts yan eh. Nagpo-practice yan ng taekwondo. Sabi niya, basta i-block mo yan, ano mo yan, tanggalin mo yan, alisin mo yan, umalis ka dyan sa Bible study. Sabi ko, hindi pwede. Dahil yan ang sa akin, nag-guide sa akin dito na magkasala ako dito, na magpariwara ako dito. Anong gusto mo? Sasama ako doon sa mga kung sino-sino dyan sa samahan ko. Hindi, dito na lang ako sa Bible study namin. Uh, Tapos sabi pa niya, merong time pa niya na na sinabihan niya ko, sige kung ayaw mong umalis diyan, sige maghiwalay na lang tayo. Ano? Bakit tayo maghiwalay? Pwede yan, sige maghiwalay tayo, pero kung uh, kalooban ng demonyo, hindi pwede. Hindi ako papayag. Pero kung kalooban ng Diyos, panalangin natin. Tapos ngayon, Kaya, kuya, kaya ngayon, tuwing magkikita kami, mag-video call kami, sabi niya, umating ka na ng Bible study mo doon.
Uh, ano, doon ka muna. Mamaya na lang ako tatawag. Tapos, tuwing mag-ano kami, maghiwalay kami, nag-ano na siya. Nag-I love you na siya. Tapos, nagpa-flying kiss pa. Bo, grabe. Sabi ko, apa, ang saya-saya. Ngayon, masaya na kaming dalawa. Hindi na kami Amen. nag-aaway, wala nang argumentation, wala nang sagabal. Supportive na siya sa pag-attend ko ng Bible study. Amen. Praise God, dati nawala na yung pagka-arrogante ko nawala na. Dati I considered myself as a fake Christian. Now I declare myself as a true Christian. Amen. Praise God. Amen. Amen. God bless you, Kuya. Happy 5th anniversary. Amen. We love you, Kuya. Ayan. Kasi nga pinag-block kami ng asawa niya. Lagi na lang siyang tinatanggal para kami naglalaro. Tinatanggal siya sa group chat. Binablock kami. Ganon nung asawa. Tapos, ayun, yung transformation kay Kuya ay talaga namang napakasaya. Dahil noon, talagang grabe yung pananalita niya sa madam niya tsaka sa asawa niya. Eh, puro kami babae, di alma kaming lahat. Pero ngayon, love na love namin yan si Kuya. Ang cute-cute. Amen. At talaga namang apaw! Sabi niya, nag-I love you yung asawa niya. Amen. So, congratulations, Kuya. At isa siya, na first time niya, kasi Catholic siya dati. First time niya din mag-pray and fasting. Naka 21 days siya, ayan. Purihin ng Panginoon. Ngayon, very loving na siya sa madam niya, tsaka sa asawa niya. Amen. At yung mga anak naman niya ay pumapayagpag sa kanilang pag-aaral at career. So, congratulations, Kuya. Amen. So, pagbigyan pa ninyo kami. Amen. Calling Sister Betty sa Hong Kong naman. Sister Betty. Mag-unmute ka na din. Amen. Praise God po. Amen. Narinig niyo po ako, Pastora? One ding one. Ay, praise God po. Happy 5th anniversary po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon pagkat ako ay naipinagsangit ang mata nabiyayaan ng ato'y tikon ko nakad. Nabiyayaan ng pagkakataon na maibahagi ang kagandaang loob na pinaranas sa akin ng Panginoon mula nang ako'y nakakilala sa Kanya at tumanggap. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni Sister Mean na walang sawang pangungulit niya sa akin upang madala niya ako dito sa JCTD Norway Bible Online. Ganon din po sa buhay ni Pastora G. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Yung na siyang ginamit ng Panginoon upang ako ay lumago sa paniniwala ko sa salita ng Panginoong Diyos. Noong ako pa lamang po ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, napakarami ko din pong nagawang kamalian. Mula po nung niloko ako, tapos naghiwalay po kami ng tatay ng anak ko. Mahilig na rin po akong sumabay sa makamundong gawain. Dito po kasi sa Hong Kong po, every day off ko po, nandito lang po kami sa park, nagiinuman, nagkakantahan, ganon. Minsan po mahilig po kami mag-TikTok. At saka sa totoo lang po, dito ka rin po naranasan yung for the first time po sa age ko na ito is pumasok po ako sa bar. Sa totoo lang po. Yan, yung sa loob niya po is para po siyang impyerno na sobrang dilim po siya doon, tapos napakaingay. At naranasan ko rin po dito na na pumasok po sa online sugal na hindi ko rin po kinakahiya yun mga kasi yun po yung good testify ko na nararanasan ko na po ngayon yung transformation. Yun po naranasan ko po sa dito sa Hong Kong yung online sugal po kasi po naging yung may leader po siya ganon.
naging ganun po ako dati. At dahil po doon naisanla ko po yung singsing ko, yung kwintas ko. Hanggang sa hindi ko na po namamalayan na malaki na po pala yung natatalo ko dun sa sugal na yun. At sa totoo lang po is parang umaabot na po yata yun ng 75K po noon nung hindi pa po ako nakakakilala sa kanya. Sa paglalaro ko po ng sugal is nagkaroon din po ako doon ng manliligaw, ganun po. Tapos may nanligaw po sa akin doon, sabi niya wala daw siyang asawa. Tapos yun po, isang buwan nalaman ko po na may asawa na po pala siya. Tapos sabi niya sa akin, pag hindi ko po daw po kung hindi ko raw po yung asawa niya is ipopost niya daw po ako sa social media, kaya natakot po ako. Tapos yun po yung dahilan kung bakit ko po dinelete po yung account na yon, yung sa pagsusugal. At pagtapos po noon, dinala po ako ni Sister Mayan dito sa dito sa Bible Online. Tapos tumanggap po ako sa Panginoon. Then after 4 to 5 months, nagliwaliw na naman po ako. Tapos ayun po, nagkaroon na naman po ako ulit ng boyfriend. Tapos sa kasamaang palad po is niloko na naman po ako. Pero hindi po tumigil si Sister Mayan hanggat hindi niya po ako naibabalik dito sa Bible Online. At sa biyaya po ng Panginoon, nakabalik po ako dito. Tapos may dala na po akong soul. Praise God sa buhay niya. Sa pagbabalik ko po, nabago yung buhay ko. Hindi ko na po pala na-realize ko na hindi ko na rin po pala kailangang hanapin yung pagmamahal ng isang lalaki. Sa kabila ng mga naranasan kong betrayal sa past relationship ko, sa Panginoon ko lang din po pala makikita at mahahanap yung tunay na pagmamahal at kapayapaan. Mag-focus lamang po ako sa paglilingkod sa Kanya. And then po, nag-desire po ako na magkaroon ng physical church dito sa Hong Kong. Na ngayon po ay nagagamit na rin po ako sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastora G dahil sa walang sawa niyang pagtuturo sa amin sa araw-araw. Kaya praise God po sa buhay niya kasi nararanasan ko na po yung kapayapaan, yung saya po ng pakiramdam at masasabi ko na naging mas malapit na po ako ngayon sa Panginoon. Sa pagtanggap ko po sa pagtanggap ko po kay Lord Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas, alam ko na po na ang lahat ng karumihan ko po dati ay napatawad na niya. Dahil napagbayaran niya na po yun lahat sa cross ng Kalbaryo. Kaya po nauunawaan ko at naiintindahan ko na po ngayon yung purpose ko dito sa mundong ito ay para magamit sa paglilingkod at ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa buhay ni Pastora G. Salamat sa Panginoon. At sa mga kapatiran namin, lalong-lalo na po dito sa JCTD Norway Bible Online. Salamat po, purihin po ang dakilang Diyos sa buhay nating lahat. Salamat. Yun lamang po. Amen. Nakaka-proud. Ngayon ko lang nalaman yun, ha. Dito mo pa tinestify yung mo. So, praise God. It is my joy na lagi ko kayong nakakasama araw-araw at patuloy lang tayong lumago at mag-for good na din siya soon, God willing. At yun nga, yun nalagay na sa kanilang mga puso yung families nila. Amen. Na talagang nagpapa-equip sila ngayon para unang-una yung mga families nila ang kanilang minister. So congratulations, Kabsat, and more pa ang mararanasan mo sa Panginoon. And of course, hindi naman praise God, sa more than a decade, best friend ko yan. Na sinasabihin ko siya mag-testify ka, hindi siya umimik. Tapos bigla kagabi, sinabi niya mag-testify daw siya. At last year, I praised the Lord dahil naranasan ko yung answered prayer. Ayan. So, syempre, yung pinakamaganda namin sa pamilya, ayun, yung pinakabata namin. So, gusto rin niyang i-share yung ginawa ng Panginoon sa kanya. So, dati na siyang nagsiserve sa JCTD Isabela, Maine. Pero napunta siya sa Spain at naging grabing mag-best friend kami at lalo na kaming mag-best friend ngayon.
So, tinatawagan ko ang aking kapatid, si Ading Risa. Ayan. Amen. Si Ading. Amen. Praise God. Happy anniversary sa ating lahat. At nakakatuwa kasi sorry kasi medyo yung boses ko. Kasi talagang ako na gumising ng maaga. Kasi ganito, hindi ko pinapansin yung karamihan. Pagtulog pa ako, hindi ko pinapansin talaga yung pero yung mga tawag. Pero praise God kasi ah, kagabi, saka lang ako nakapag-decide na mag-testify. Kilala man ako ng mga pastor natin na nandito. Hello pala Pastor Joey and Pastora. Dito yata si Pastora Luz. Hello po sa lahat. Ah, Sabi ni Lord sa akin habang naglalakad ako kagabi, umayaw talaga akong mag-testify. Pero sabi niya, sa lahat ng kabutihan na nagagawa niya, na pinakita sa akin, yung i-testify mo na nga lang yung kabutihan niya, di ko pa magawa. So, last minute talaga. Minute. At habang nagpapakanta si Sister Jane kanina, napapalingon ako sa anak ko. At yun talaga yung pinakamalaking pinakita ni Lord sa akin, gaano siya kabuti sa buhay natin. Na kasama ko na si Yana dito na dati ayoko talaga. Ayoko talaga kasi ah, na, yung buhay ko na parang naiwan sa akin yung bubog ng daming napagdaanan sa Pilipinas. Gusto ko lang maging dalaga. Ayokong although yung finance talaga na responsibility ko sa anak ko, nabibigay ko lahat 'yan. Pero yung pagiging ina talaga na makasama ko siya ay iniiwasan ko. And praise God kasi sa araw-araw na nakikinig ako, salamat sa buhay ni Pastora G na hindi nagsawa talaga na magpakita ng gaano kabuti ang Diyos sa buhay naming pamilya, sa buhay nating lahat. Ay unti-unti sa araw-araw na nakikinig kami, gaano man ka-busy ang bawat isa na nagtatrabaho, binabago at binabago ng Diyos. Meron at merong pinapakitang Diyos sa atin na sa pakikinig lang kahit pa tayo nagtatrabaho, kahit pa iniiwasan mo basta naka-on lang sa tenga mo yung tinuturo ni Pastora G ay talagang binabago at binabago yung buhay natin, pamumuhay natin. Grabe yung lakas naming nagtatrabaho araw-araw dahil sa pakikinig na hindi na namin namamalayan yung aming mga trabaho na tapos na, ikot ng ikot habang nakikinig. At gusto ko lang ipatotoo na grabe kung sa pinagdaanang paghihirap ng kalooban, isa ako, isa talaga ako dun. Pero praise God kasi yung huling uwi ko na nakasama si Pastora G, na araw-araw talaga 'pag pumapasok ako sa Bible study na 'to, may reklamo ako, parang nakikita ko yung hindi perpekto na sa bawat isa sa amin. Pero napakabuti ng Diyos kasi binago niya yung puso ko na yung kabutihan niya sa atin ay yun din ang dapat na gawin namin sa mga kasama namin gano'n. Nawala yung pagiging judgmental ko, yung pagiging mapagmataas ko, yung grabeng nagwawalang puso ko na parang ako na lang lagi yung magaling, gano'n. So, lalo kong minahal si Pastora G itong pag-uwi namin. Dati lagi kong inaaway 'yan. Siya yung sunat pagbunbunto at sama ng loob ko na pero salamat sa Lord dahil pinakita niya sa akin na super blessed pala ako na may kapatid akong pastor. Nagkaroon kami ng kapatid na pastora na sa araw-araw na buhay niya ay wala siyang sawang nagbabahagi talaga ng salita ng Diyos na napakaraming nababago sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya. At alam niyo yung super
sa tingin ko ang yaman-yaman ko kasi ang lakas ko, nagtatrabaho. Wala akong tigil magtrabaho, puro ako trabaho. Akala ko kaya ko lahat, gano'n. Pero pinakita niya, pinakita ng Lord na wala pala akong kakayanan kasi yung pag-uwi ko ng Pilipinas, ito, first time ko, grabe yung pride ko na naapak-apakan dahil first time kong umuwi na naka nakaangkla talaga ako kay Pastora G. Sa kabutihan ng Diyos, sa panahon na inaaway-away ko siya, pinakita niya sa akin na napakabuti niya. Grabe yung ate ko na lahat na lang ng pera niya pamigay sa iba, ganyan. So, parang yung pride ko na lumapit sa kanya na parang hindi ko kaya, pero praise God kasi binaba niya talaga yon, binago niya talaga yung buhay ko doon na talaga na yung bubog na dala-dala ko, kinaya ko na dahil napakabuti ng Diyos, napakarami niyang ginawa sa buhay ko na kailangan kong tanggapin na siya talaga ang lahat ng nagbibigay para sa'kin. Grabe yung yaman ni Pastora G na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Wala namang pera 'yan, ay marami pala siyang pera pero hindi ko alam saan nanggagaling yung pinapamigay niya, walang katapusang pamimigay sa kahit na sino na lumalapit sa churches o ano man. So doon ko nakita talaga na grabe si Lord, doon ko nakita na totoo ang Diyos natin na pinapaniwalaan ni Pastora G, na wala siyang sawang nagbibigay ng kayamanan sa kapatid ko para maipakita yung salita ni Pastora G na gagamitin kong kayamanan ko para ma-win over kong pamilya ko. Sabi sabi ko sabi ko, gano'n pala yung purpose ng pera na puwede rin palang gamitin para sa Diyos, hindi lang yung pagiging mayabang natin na kakayanan natin dito sa mundo. Pero salamat na pinakita ng Diyos yun sa akin, na tinanggal ng Diyos yung kakayanan ko, yung sarili ko lang yung inaangat ko, yung sarili kong kakayanan. Pero grabe, salamat na kahit nagkasakit ako, iyon ang isang ano na pinakita ng Lord sa akin na wala talagang kakayanan. Pero thanks God, salamat sa buhay ni Pastora G dahil sa kanya naman na ginagamit ng Diyos ay ang daming pinakita ng Diyos sa akin na kabutihan niya na mula dating ko ng Spain, umiiyak man akong dumating dito. Umiiyak pa rin ngayon pero tears of joy dahil napakabuti niya, hindi man ako perpekto, hindi talaga perpekto, hindi ako kaaya-aya, pero hindi ako deserve para lumapit sa kanya, pero sobrang kabutihan niya na na nalaman ko na binigay niya ang nag-iisang anak niya sa atin para tayo maging katanggap-tanggap sa kanyang paningin, na ang kasalanan ko noon, ngayon at magpakailanman ay wala nang matitira. So salamat sa buhay ni Pastora G na walang sawang nagmamahal sa amin at dahil yan sa kabutihan ng Diyos. So salamat din na mahal na mahal ko yung mga kasama namin dito, although noong panahon ay isang testify ko talaga na nagrereklamo ako kay Pastora G na, "Sino ba yung si Kuya Steve?" Sabi ko, "Ba't panggulo sa panggulo dito sa ano," kasi lagi na lang niya ipapakita yung mukha niya tapos daming sinasabi na ano, parang gano'n. Pero alam niyo yung puso dahil sa araw-araw naming pakikinig sa mga turo ni Pastora G na nanggagaling sa Diyos ay binago yung mga puso namin. Isa ako doon na bago yung puso na si Kuya Steve pala ay kamahal-mahal, ayan. Sobrang love ko na rin si Kuya Steve kahit pa feeling ko, yung parang gusto lang niya ipakita lagi yung mukha niya ganyan, pero grabe yun pala yung binibigay ng Diyos sa atin, yung pasensya, yung pagmamahal. Kaya salamat sa buhay ng bawat isa sa atin dito. Salamat sa Panginoon dahil grabe niyang pinakita yung mga blessing na binibigay talaga sa atin, na hindi lang problema, kundi yung problema magiging blessing pa na maite-testify natin sa kabutihan niya. Ayun, maraming salamat sa buhay ni Pastora G, sa buhay ng bawat isa na nandito. At salamat sa mga pastor. Actually, na-miss ko si Pastor Econ tsaka si Pastor Joey. Yun lang, praise God. Amen. Praise God. Salamat kapatid. Thank you too. Amen. Praise God. So,
praise God kasi talagang grabe yung love ni God sa akin to give me the experience, yung privilege na, kasi last yung kapatid kong yan na na maano ko, na mag-agree na mabuti ang Panginoon. So, um, grabe ang ginawa ng Panginoon because wala naman akong naiisip na ngayon na pala yung harvest. Kasi many years ago, si Ayana yung baby pa noon. Iniiyak ko sa Lord noon, Lord, magsiserve ako sa iyo, yung pamilya ko, hindi ko nasisharean. Pero tapos nakita, vision talaga siya, na two-story na house, na glass siya, nasusunog sila. Tapos wala akong magawa para iligtas sila. Tapos sabi ko, Lord, nagsiserve ako sa iyo, paano yung pamilya ko? Tapos lumingon ako, tapos lumingon ulit ako dun sa bahay. Nakita ko, pati si Ayana, nandun na sila, nakalabas sila. Nandun na sila, miraculously, nandun na sila sa labas. Nailabas sila, hindi ko alam kung paano sila nalabas, pero nakalabas na sila. Pero sabi ko, Lord, yung kapatid ko nasa loob pa, si Risa. Nasa loob pa siya, sabi ko. Tapos, may code yung bahay. Hindi ko siya mapasok. Tapos, binigay sa akin ng Panginoon yung code na GOD na malalaki, big letters. Binuksan ko siya. Nakita ko yung kapatid ko doon, yung mata lang niya yung puti, puro uging. Yung mata lang niya yung nakikita ko na puti. Duming-dumi siya. Tapos nagtatanong ako, di linabas ko siya. Nagtatanong ako kung anong ibig sabihin doon. Sabi ng Panginoon sa akin, gawin mo lang yung pinapagawa ko sa'yo, akong bahalang sa pamilya mo. Kaya nagkaroon ako ng confidence na gagawin ng Lord yung pangako niya. And praise God, kasi sabi ko, Lord, hindi ako mamamatay. Nauuwi sa'yo na hindi ko makikita ang pamilya ko na nakaano na sa'yo. So, ayun, yung kapatid ko. At ngayon, hindi na kami nag-aaway. Hindi naman ako nakikipag-away. Asar lang daw ako sa kanya. Inawaway niya ako, hindi ako nakikipag-away. So, praise God, dahil nga, grabe na even yung birthday ko, kasi yung anak niya, hindi talaga kami showing dalawa, yung love naming dalawa, ganun. Hindi kami, kung kikita niyo siya na hindi yan nagpo-post tungkol sa akin. Dahil ayaw namin na ma-offend namin yung mama niya. At alam naman ninyong lahat na nakakakilala sa akin kung gaano ko kamahal yung mga pamangkin ko. Pero this year, yung grabe yung ang haba-haba nung sinulat nung bata na doon ko na anuhan na, la Lord, sabi ko talagang malaya na yung kapatid ko. Na talagang wala na yung selos o ano, kasi nga napakagahaman ko sa aking mga pamangkin. As in, so nami-misinterpret yun. Kaya maraming salamat sa Lord sa salvation niya sa aking family. I don't know, ang kuya ko nagcha-church na rin. So hindi ko alam kung talagang naka-receive na siya. Pinatanggap ko naman siya pero hindi ko alam kung meron na siyang revelation. Kaya I will continue na I will continue to believe na ang buong pamilya ko ay makakaranas sa kabutihan ng Panginoon. At ang bago kong panalangin ngayon is, Lord, sabi ko, ah, pasaganain mo yung mga kapatid ko, yung turuan mo sila na direkta na silang nakaka-encounter sa'yo, na humihingi sa'yo, para hindi ako yung direktang anuhan nila. Para Lord, makaipon na din ako. So, pero yun, pero kung ako pa rin yung gagamitin mo, praise the Lord. Pero gusto ko, Lord, yung direkta na sila sa'yo na nai-encounter ka talaga nila. So, praise God. I just want to share. Dahil nga, sabi ko, simulat sa Paul, baby Christian pa ako, sabi ko,
I will use my wealth na bigay ng Panginoon to reach out to my family. Sinusuhulan ko yung mga yan. Punta tayo sa church, restaurant tayo after. So, sama silang lahat. Kaya pag nakita nyo ako, pag nandyan ako, sama silang lahat. Kung saan ako, sama silang lahat. So, ganun, sinusuhulan ko sila. Kung pwede bang bayaran ko sila para punta sila sa church, gagawin ko yun. So, sabi ko, dun sa Deuteronomy 8:18, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Dati nag-stop ako doon to give my tithes, to give the pledge, nagsusupport sa church, ganun. But this year, grabe yung ano niya kasi naituloy na sabi niya, that he may establish his covenant which he swore to your fathers as it is this day. So ibig sabihin nun, lalong tumibay yung ano ko na ako'y pinapayaman ng Panginoon to establish his covenant. Ibig sabihin nun, para sa ganon, lalo akong makakatulong sa gawain ng church dahil hindi man ako nakakalabas na pero yung mga projects ng church to establish his covenant, to bring the good news to everybody. So lalo kong naunawaan na ako'y pinapayaman ng Panginoon. Hindi para sa akin, kundi talaga to establish His covenant, to bring the good news to everyone. Kaya yung sinasabi ng kapatid ko, bigay ako ng bigay. Sabi ko, Lord, salamat, salamat. Kaya Lord, lalo mo akong payamanin para sa noon, kahit na sinong hihingi, na gawain sa church, meron at meron ako. At alam niyo yung ginagawa ko, pag may nagsasabi sa church, na hihingi ng tulong ganun para sa projects ganun. Wala man akong hawak pero mag-yes ako. Mag-yes ako dahil ang magbibigay naman ng binhi ko ang Panginoon. All I need to do is that desire to do na magtanim at hihingi na lang ako sa kanya. Kaya mag-iyas ako kahit wala akong hawak. And ngayon yun yung nangyayari sa mga kapatiran na i-impart sa kanila. Kung ano pala yung ipinapamuhay mo, kung ano yung naituturo mo, kung ano na-witness nila sa'yo, yun yung nai-imitate nila. Kaya naman, palakpakan ang Diyos sa napaka-generous na JCTD Norway at patuloy na basta may pagtatamnan talagang magpaligsahan na yan para magtanim. So I hope it encourages you all na patuloy. And meron pang isa, sorry Pastor Joey. Naalala ko dahil yung word talaga ni Lord, yun yung binigay na naman ng Lord sa akin. Ewan ko na narinig na ng karamihan yun. Always go back doon. That kung gusto mong yumaman, sa Bible ka. Because the Bible is the key to the multiplication of the truth and grace of God sa buhay mo. And a multiplication of riches sa buhay mo. Ngayon, lalo akong as long as I focus sa the Lord, yung kayamanan ng mundong ito, yung kabutihan ng mundong ito, ay hahabulin ako. So palakpakan natin ang Lord. Once again, palakpakan natin ang Lord. At handa na ba kayo mga kapatid para marinig kung anong ang hinanda ng Panginoon sa atin? Amen? So bago natin tawagin si Pastor Joey, syempre, hindi natin makakaligtaan na gustong pakinggan kung ano naman yung encouragement ng lola, nanay natin sa ating church, si Lola Nanay Pastora Maricon Magundayaw. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good afternoon, good evening, good morning, my JCTD family. So happy 5th glorious, victorious, and favor-filled anniversary JCTD Norway. Ito yung international branch na international pa. Ayan, kasi nga hindi lang Norway, may London, may Saudi, may Hong Kong, at marami pang iba. 'Di ba? Talagang at nakaka-amaze yung kaya niyang hindi lang, of course, God gave us the technology, pero iilan yung nagte-take advantage sa technology na yon. At isa ang JCTD Norway doon, lalo-lalo na si Pastora G. Talaga namang napaka-tiyaga at napakasigasig niya.
So I am happy to witness and be a part of your journey with the Lord. So 5 years and counting of God's faithfulness, boundless grace, and exceedingly great favor to JCTD Norway. Ako po ay blessed at amazed na amazed to hear how God, through His Word, na araw-araw niyong napapakinggan through pastorage, ay binago ang inyo pong mga buhay. Amen? So, ayon sa inyong mga patotoo, talagang kamangha-mangha. Indeed, ang Diyos lang ang kayang gumawa nun. Pero mabuti, merong available na vessel, na lingkod, na kung saan sa kanya dumaloy ang opportunity na yon, ang pribilehiyo na yon, si Pastor G ngayon. So thankful also for the privilege and honor to be called your Lola in faith. Yan pa ang reward ng naglilingkod kay Lord. Amen. Although technically, kay Pastora G lang kami nagkaroon ng spiritual influence, we become an encouragement, a mentor to her, pero sa Lord, multiplied ang reward. Di ba? Kaya yung akala natin napaka-konti ng ating naging contribution sa pag-advance ng kanyang kaharian, sa Lord, hindi konti yun. Napakalaking bagay, kaya tuloy-tuloy lang natin gagawin. Amen. Yung purpose natin. So congratulations kay Pastor G. Your sacrifices, perseverance to preach the gospel, and passion for the word of God has bore you much fruit. Ayan, awesome harvest. So sabi niya nga kanina, na-amaze siya sa Panginoon, anuman nga talaga ang ating ipinuhunan, yan man ay panahon, pera, panalangin, buhay, lahat na sa akala natin hindi pa walang masyadong return, pero sa Lord hindi yun lahat nawawala ng kabuluhan. Pag siya kumilos, mamamangha ka na lang talaga. At masasabi natin, si Lord lang talaga ang kayang gumawa nun. So nag-harvest na siya sa kanyang family, at the same time dun sa mga tao na alam niyo po, ang lingkod ng Diyos, wala po yung pinakamataas na kagalakan, kundi makita yung mga tao na dinidisciple niya, sinishare niya, nililid niya sa deeper relationship with God, na makita silang nababago ang buhay, umuunlad ang buhay, ay tuloy-tuloy na minamahal pa lalo si Lord. At ang Lord naman pinauunlad ang kanilang mga buhay. So, glory to God who by His grace made all things possible. That's why we have this celebration. Diba? We really have to thank God because dun sa mga tao na binago niya, pinaganda niya, ang kanilang mga sitwasyon at buhay, at tuloy-tuloy na nagiging pagpapala pa sa madami. And yung purpose ni Lord, ayan, you found your place in the body and serve God's purpose according to His beautiful and ordained plan ni Lord sa buhay nyo. So di ba yung parang hindi mo akalain na ay, ito pala talaga, dakila pala talaga, napakaganda pala talaga, napakataas pala talaga ang plano ng Diyos sa akin. Katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11. So to all JCTD Norway family, ayan, my heart is full to see you all grow in the grace and knowledge of our dear Lord Jesus. You are our answered prayers. Ayan. So God allowed us to witness with our own eyes. Ayan. How His glory, how you have behold His glory. And by beholding that glory, sabi nga ni Paul, we are changed from glory to glory. So I am confident of this, that the Lord is more than able to fulfill and complete what He has started in you. And in JCTD Norway, sabi na Philippians 1:6. So God's power and His surpassing great love will not be exhausted, but will keep increasingly abound. Lalo pa daw itong mag-i-increase in you and through you as you carry on
what He purposed for you. Yun. So tuloy lang, carry on what God has purposed and ordained for you. So I pray for greater experience of the manifestation of His word, promises, truths, and more of Jesus in our lives. So that when people around us look to us, they see Jesus. Amen. So, sabi nga ng ating Pastora Lily, ang asawa ni Bishop, ang ating great-grandma ninyo, ang great-grandma nyo, ay sabi niya ganon, we are carriers of God's glory. So, dala-dala natin yung kaluwalhatian ng Diyos. So, yung presensya niya kasi nasa ating mga buhay, yun ang nare-reflect natin. So, yun ang nakikita ng mga tao sa paligid. At tuloy-tuloy lang na mag-i-engage tayo sa Word of God, and that as one of the isa naman yan sa talagang hinahangaan ko kay Pastor Reggie. Nakita ko gaano siya kabilis lumago dahil iba ang kanyang discipline, passion, and devotion sa Word of God. Kaya nga sabi, kung sino, anong puno, siya ang bunga. Ayan. So, ang ating team, sabi niya ganun, we exist for His glory. Lagi nating tatandaan, we are here to reflect the glory of God, to reveal Jesus, to see, for people to see na yung pag-ibig ng Diyos, maranasan nila, hindi lang makita, maranasan nila yung pag-ibig ng Diyos, yung kagandahan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos through our lives. Amen? So again, congratulations, Pastor Reggie and JCTD Norway, and happy anniversary! To God be all the glory! Yay! Amen. Amen. Thank you po, Pastora. At we really appreciate you. Kasi 5 years ago, hindi talaga namin ala, may pangalan na. May pangalan na. Yung, so, you never know and you can never expect fully kung ano talaga yung kayang gawin ng Diyos sa mga tao na nagdi-desire ng more pa sa Kanya. Amen? So, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating nanay, lola. Amen. Praise God. Salamat sa patuloy na suporta, Pastora, at patuloy na grabe yung I appreciate yung boldness ni Pastora to na hindi siya nagdadalawang isip o nagdadalawang na i-correcta o i-pinpoint ang isang bagay na alam niyang ikakalago mo. Kahit na pero sa akin mula noon, pag merong nano-notify si Pastora sa akin na sinasabi niya, talagang agad-agad akong sumusunod sa mga ganon dahil alam ko ikakabuti ko yon, hindi ako na-o-offend. So, sana ganon tayo. Hindi dahil tinitignan natin yung mali ng isa't isa, kundi it is a time to grow. Dahil yung mga hindi natin nakikita ng mga spiritual parents natin, mga kapatiran natin, at meron silang boldness to say it, you have to appreciate it dahil alam mong sila ay nagmamahal, nagkikare sa inyo at gustong lumago pa. So I appreciate you so much, Pastora, personally, at maraming salamat for its opportunity na natututo sa'yo. It's opportunity na patuloy na nagiging kabahagi ng mga gawain. Malayo man kami, pero ini-include pa rin ninyo kami sa inyong mga gawain yan. So, purihin ng Lord. So, ready na ba tayo? Amen? Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng ating nanay at lola. At ngayon naman, ready na natin yung ating mga puso dahil ating papakinggan ang ating love na love ko yan si Pastor Joey. Someday masasabi ko yung bansag ko sa kanya. Harapan. So, amen? So, palakpakan natin ang Lord at i-welcome natin ang pinakamamahal natin at pinakamamahal ng Diyos na ating senior pastor, tatay at lolo natin sa pananampalataya, si Pastor Joey. Welcome po, Pastor Joey. Yan, praise God. Shalom, shalom. Happy 5th anniversary, JCTD Norway.
online Bible study group. Praise God. At bagamat marami sa inyo, hindi ko pa talaga na-meet in person, pero marami na ho kaming narinig about your faith in God, about your love for God, at yung inyong devotion sa kanyang salita. Kaya naman gumagawa ito productively, fruitfully, effectively sa inyong mga buhay. Gaya ng sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, kapag naalala ko kayo, I always thank God without ceasing kasi tinanggap niyo yung salita ng Diyos, hindi salita ng tao, kundi as it really is, the truth, the word of God. Kaya naman ang salita ng Diyos nagreresulta at nagbubunga sa inyo, at yung mga patotoo nyo ay isa sa mga palatandaan na very effective ang word of God na pinahalagahan nyo at ngayon ipinapamuhay nyo, at ngayon nakikita nyo na tapat ang Diyos sa kanyang mga sinabi. Now, ang team ng inyong anniversary, actually, binigyan ako ni Pastora G ng dalawang choices. Ano ba raw maganda? Created to worship or exist for His glory? At ito ay hinango sa Colossians chapter 1 verse 16. So, sabi nga noon, for by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible, invisible, whether thrones or dominions or principalities or power, all things were created through Him and for Him. No, kung tama ang aking pagkakaintindi, ang gusto talaga na iparating ni Pastora G sa team nyo ay tayo ay nilikha ng Diyos at dinisenyo niya ang buhay natin na dapat umiiral tayo, we live in such a way na dinedeclare natin yung kaluwalhatian ng Diyos at sa gayon siya talaga ang napaparangalan. At ang buhay natin is actually a lifestyle of worship. Gaya nung sinabi ni Paul, whether we eat or drink, ibig sabihin kahit sa mga ordinaryong ginagawa natin sa buhay, naaaninag ang gawa ng Diyos sa buhay natin, simpleng pagtulong, simpleng pananalita, simpleng pakikisama, pero nararamdaman ang pagkakaiba. At dahil doon, na-realize nila na this is beyond human reserve or refined attitude. Nare-realize nila, comparing yung dati nating buhay at yung kung sino tayo ngayon, nare-realize nila na ito'y gawa ng Diyos. Kaya at the end, ang Diyos talaga ang napaparangalan. So tama ba yung pagkaintindi ko, Pastora Reggie, sa team nyo? Okay. Opo, opo. At sa ibang translation, whatever you do, sa lahat daw ng ating ginagawa, dapat sinasaalang-alang natin ang glory of God. So, nung pinapipili ako, created to worship or exist for His glory, so I decided na pagsamahin na lang yung dalawa. Kaya, created for His glory. Okay? So, medyo ni-revise ko lang, exist for His glory, created for His glory, or exist for His worship. Exist for His glory, created for His worship. So it can be summarized, itong isang statement na to, kasi I want to offer an alternative passage na ginamit talaga tong exact word that God created us for His glory. At ito yung makikita natin sa Isaiah 43. Okay? Everyone who is called by my name, lahat ng tumatawag sa akin, whom I created for my glory. Okay? So it's a statement, whom I formed and made. Sabi sa verse 21, the people whom I formed for myself. Mga taong hindi lang nilikha ng Diyos, kundi hinubog niya ang buhay, sila ang maghahatid ng kaluwalhatian at karangalan sa aking pangalan. So, I decided and preferred yung created for His glory. Now, although passage na to, Isaiah 43, is basically refers to the
Israelites na pinili ng Diyos mula sa maraming bansa na angkinin niyang kanya. Okay? Pero in principle, ito'y totoo rin. Essentially, this is also applied to the church. As God is spiritual nation, at kaharian niya dito sa lupa. Kaya nga sabi ni Pedro, you are God's chosen treasure. So gaya ng Israelite, they were chosen. Meron din silang priesthood. Tayo din. We become priesthood, royal priesthood, kings and priests. As a spiritual nation. Okay? Sa ibang translation, holy nation, set apart as God's devoted one. So mula sa maraming tao, tayo ay tinalaga ng Diyos na para sa Kanya nung tayo lumapit sa Panginoong Yesus at tayo ang inaangkin niyang Kanya. So lahat ng tao nilikha ng Diyos pero hindi lahat ng tao maangkin niya kasi hindi naman lahat ng tao gustong magpasakop sa Kanya. Pero tayo na nagpakumbaba at nagpasakop tayo sa Panginoon, so tayo kusang inaangkin niya. Okay? Because meron tayong consent. Lord, angkinin mo buhay ko, pagarian mo ang buhay ko. So God is owning us. Pero anong purpose? That you may broadcast. Okay? Parang sa pelikula, ipalabas nyo ang kalulatian, the glorious wonder ng katangian ng Diyos throughout the whole world. Now, ibang translation, imbis na broadcast, sabi ganun, i-declare nyo the praises of Him. Ipahayag nyo ang parangal ng Diyos. Another translation, i-proclaim nyo, okay? Itanyag nyo ang kagalingan ng Diyos. Imbang sa buhay natin, masasabi talaga na Diyos lang ang magaling. Kagaya nung napansin ni Sister Risa, Sister Reggie, sa kumukuha ng pera tong anak ko. Now, that is the excellencies of God. Alam natin walang normal na paliwanag, pero dahil ang Diyos, pinahintulutan ni Pastora Reggie na gumawa, o di ang nakikita, yung kagalingan ng Lord. Sa Lord ang lahat ng parangal. Doon siya talaga naluluwalhati. And another translation is to display. Okay? Ibalandra daw natin, ipahayag natin yung katangian ng Diyos at yung kahusayan ng Diyos, kaganapan ng Diyos sa ating mga buhay. Now, to declare the glory of God, I tell you, this is beyond talents. Okay? This is beyond skill. Kasi kung husay lang natin, not necessarily ang Diyos ang mapaparangalan. So, halimbawa, imagine ninyo, no? Ako ay isang napakagaling na mga awit. I am an exceptional, I am a very excellent singer. Okay? Sino naisip nyo? Okay. Wag si Yoyoy Villame, okay? Or si Manny Pacquiao. Yung Christian. So, halimbawa, si Gary B. Okay? Imagine niyo yung galing ko parang si Gary B. Okay? Or si Arnel Pineda. Kasi Christian daw yan eh. Or si Christian Bautista. Okay? Now, kapag ako kumanta sa church, of course, yung taong nakikinig, madali nilang sabihin, wow, anointed, praise God, God is good, ang galing na singer. Okay? Bakit? Kasi I am in a Christian environment. At alam naman natin, ang tao sa loob ng church, they speak Christianese. They speak Christian words like, praise God, hallelujah, wow, anointed, God is good. So, given na yun eh. Pero kung hindi ako kakanta sa loob ng church, sabihin natin, kakanta ko sa isang concert or sa isang okasyon o sa isang contest, kahit hangang-hanga ang tao, hindi nila i-glorify si God eh. Ang hahangaan nila ako. Okay? Ang papalakpakan nila ako at hindi nila masasabi na yung galing ko sa pagkanta, anointing. No, ang sasabihin nila, mahusay akong kumanta. Okay? So we cannot simply glorify God by talent. It goes beyond our talent. The way to glorify God, maliban, habang kumakanta ako, abay biglang naglalayasan yung mga demonyo sa katawan ng tao. Parang si David sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. O kaya habang kumakanta ako, suddenly biglang gumagaling yung mga may sakit. Okay? Colossians chapter 3
verse 15 and 16. O kaya habang kumakanta ako, sa hindi mapaliwanag, yung mga tao umiiyak at gustong ayusin yung relasyon nila sa Diyos. Now, my singing is beyond talent. Okay? My singing is revealing the praise, the glory of God kasi hindi na ako yun eh. Okay? It's already God. I'm just becoming an avenue. I'm just becoming a vehicle, okay? But it's all about God. Okay? So declaring the glory of God, tatandaan natin, God must manifest Himself. Ang Diyos dapat ang magpakilala kasi only God can define Himself. Okay? Hindi natin pwedeng parang Google, magsulat lang tayo, God is like that. People will not glorify God that way. Kailangan ang Diyos ang magpakilala. Okay? At pag nakita ng Diyos, walang ibang paliwanag dito, kundi ito'y gawa ng Diyos, then the glory will be given to God alone. Okay? So glorifying God is God manifesting Himself. At ang tao, nagiging daluyan niya lang, nagiging vehicle, nagiging avenue, nagiging instrument. Kaya sabing ganon sa Chronicles, declare His glory. Sa anong paraan? His marvelous work. Yung gawa niya, hindi yung gawa natin, hindi yung talent natin, hindi lang yung skills natin, or else, ang tao ang napahanga natin. Pero pag gawa ng Diyos yan, ang tao hahanga sa Diyos. Okay? So that's how we should be an avenue and display, broadcast the glory of God. Okay? Now, meron sinabi si Jesus ganito, no? In the same way, let your light shine before men or before others, that they may see your good works or good deeds. Ang result is glorify the Father in heaven. Now, maraming nag-aakala, okay, or they equate na yung good works dito is like charitable deeds. Okay? Katulad nung medical mission or disaster relief operation or food banks. Now, pwede, maaari. Okay? But personally, naniniwala ko na yung good deeds dito, yung good works, is beyond that. Kasi kung yun ang ibig sabihin ng good works, mga charitable works, kayang-kaya yung gawin niya ng Kagawad Kalinga. Kayang gawin niya ng GMA Kapuso Foundation. Okay? At masigit pa, di ba? Kayang gawin niya ng Philippine Red Cross. Pero hindi nila ginagawa yon to honor God. At pag may tinulungan sila, hindi naman ang tao, oh, praise God. No. Ang pasasalamatan nila, yung gawa ng tao. Because they are mere expression of a human compassion. Okay? Pero gusto kong tignan yung good deeds dito as an example ni Jesus. Sabing ganon, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and He went about doing good, okay, or good works, good deeds, and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Now, number one ho, pag sinabing Jesus of Nazareth, pag dinudugtong yung Nazareth sa pangalan ni Jesus, ang ine-emphasize dito, yung pagiging tao ni Jesus. Okay? Hindi sinabing Jesus na tagalangit, Jesus na anak ng Diyos, Jesus of Nazareth. So, ang ine-emphasize, siya na nagkatawang tao. Okay? Yung human nature niya. And si Jesus bilang tao, kailangan niyang kasihan at i-empower ng Holy Spirit. Okay? Kasi kung si Jesus gagawa lang out of His talent, out of His skills, out of His own personal resources, ang pasasalamatan ng tao, yung tao. Okay? Pero alam nila, yung ginagawa ni Jesus, kakayanan ng Diyos. Na sumakan niya through the Holy Spirit, kaya ang naging parangal, okay, is to God. At ano yung an example na paano dinescribe yung good works na ginawa ni Jesus? Healing all who were under the power of the devil. So yung mga tao, nagbabago ang buhay tulad ni Mary Magdalene, dating prostitute, okay, naging straight. Katulad ni Zacchaeus, naghahaman sa pera,
naging generous, di ba? Sabi niya, ibabalik ko yung kalahati ng kayamanan ko sa mga mahirap at yung natitirang kalahati, babayaran ko yung mga niloko kong tao 4 times. So nagbago. That is the power of God. Okay? Walang makapagbago kay Zacchaeus, pero he was delivered when he met Jesus. That's the work of God. Okay? So hindi lang to physical healing, okay? Hindi lang to yung literal na casting out demons, ang tao talaga nagbabago. Okay? Kaya nga sa atin as ordinary believers, okay? Ang pinaka-basic, okay, tandaan nyo as bago, kahit bago o matandang Christian, ang pinaka-basic na ipapahayag natin ang glory ng God, na ibo-broadcast natin, yung glory ng God sa buhay natin, is yung tinatawag na the new creation reality. Makita ng tao, naobserbahan ng tao, mga nagbago tayo. Kasi hindi natin kayang baguhin ang sarili natin eh. Okay? Tulad ng patutuo ni Sister Risa. Okay? Hindi niya maintindihan, akala niya ganito, until God, she had an encounter with God. Now, pati yung anak nagpapatotoo ngayon. Nagbago mama ko. Okay? So, yung new creation reality, yung ebidensya na tayo binago ng Panginoon, that is how basically, pinaka-basic, na naibo-broadcast natin ang glory ng God sa buhay natin. Kaya nga, sabi ni Paul, wag nawa, okay, maging malayo sa akin na ako'y magmalaki sa anumang paraan. Far from it. Kung meron ako'y pagmamalaki, isa lang, yung ginawa ng Panginoon sa akin doon sa krus. Bakit? Kasi yun ang nagbago, yun ang naging resulta ng pagbabago ni Paul. Kaya sabi niya sa verse 15, the only thing that matters, ang pinakamahalaga sa lahat, yung transform ang buhay natin. So that's how we broadcast the glory of God kahit sa simpleng mga pananalita, pagkilos, di ba? Whether we eat or drink, yung ating casual na pamumuhay, pero kitang-kita ng tao, nagbago tayo. Okay? Alam nila, matagal tayong nagbalak magbago, ay ang tao ayaw naman magpakasama eh. Katulad nung patotoo nung taga Hong Kong, di ba? Yung kanyang pagkakristyano, parang Sunday lang. Then, balik na naman siya. Okay? Parang roller coaster. O, minsan tumatayo na, mamaya tumataya na naman. Okay? Minsan nasa church, mamaya nasa beer house or nasa, ano ba yung pinuntahan niya? Okay? Pero this time, yung sineryoso niya ang Lord, kitang-kita. And that is how God is being glorified. Kasi hindi gawa ni Sister Betty yun eh. Gawa ng Diyos yung pagbabago sa kanya. Okay? So the only thing that matters is living by the transforming power of this wonderful new creation life na nagbunga, okay, sa ginawa ni Jesus doon sa cross. Kaya sabi ni Paul, wala akong ipinagyayabang sa buhay. Not my talent, not my skills, not my excellence, but the cross of Jesus Christ. Sa ibang translation, the only thing that matter is the new life we have from God. Kasi yun na nang magbo-broadcast eh. Kumbaga sa TV, yan ang magpapalabas ng teleserye ng buhay natin. Okay? Tuloy-tuloy yan. Nakikita ng tao yung glory of God kasi tuloy-tuloy yung pagbabago natin. Eh, ba? From glory to glory. 2 Corinthians 3 verse 18. Okay? As we behold the Lord, we are transforming to the same image from glory to glory. Sa ibang translation, all that matters. Okay? Gusto kong i-highlight nyo yun. Pag sinabing all that matters, is the only thing that matters. All that matter is that you are a new person now in Christ Jesus. Okay? We become a new creation. Century version, the important thing is being new people of God o new people that God has made. Kita niyo emphasis? Hindi tayo ang nagbago sa sarili natin. Kasi pinilit natin, sinubukan natin, hindi natin nagawa. Nagbago tayo dahil ginawa ng Diyos. At dahil dito, ang Diyos ang napaparangalan. Okay? Kasi kung nabago lang natin sarili natin, sabihin ng tao, friends, ano ba ginawa mo? Pero pag wala tayong ginawa, okay, lumapit lang tayo sa Lord ng may pagpapakumbaba at pinahintulutan natin siyang baguhin tayo.
then ipo-point natin, nagbago ako because of Jesus. Okay? So people will honor God sa life natin. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians, you must display. Pinapalatastas natin, pinapalabas natin, binobroadcast natin, ibinabalandra natin, ikinikwento natin, okay, yung new nature natin. Kasi Diyos ang gumawa nun eh. That you are a new person created in God's likeness, in righteousness, in holiness, and in truth. Okay. Amen. O, sabi ng tao, dati friend, ikaw ang pasimaw na ng kalokohan eh. Ngayon. O. So anong papaliwanag natin? Binago ko ni Lord. Okay. Hindi yung basta nag-self-effort ako, self-determination. No, we cannot do that. Really, God alone transform us. That's why God alone received the glory. Kaya sabing ganun again ni Paul sa chapter 1, tignan nyo to. To the praise of His glory. Okay. Dapat luwalatiin ng Diyos sa kanyang mayamang biyaya na ipinagkaloob niya o tinanggap at naging katanggap-tanggap tayo sa mga minahal niya. Okay? We are become accepted in the beloved. Bakit? Kasi nga pag sinabing grace, it's God's enablement. Hindi tayo lahat karapat-dapat, pero inilagay tayo ng Diyos sa ganong kalagayan nung tayo ay sumampalataya at nagpakumbaba sa Kanya. That's why everything goes to the praise of His grace. Okay? To the glory of His grace. Sa ibang translation, it brings praise to God. Oh, kita nyo, dito naluluwalhati ang Diyos. Dito talaga nagiging bida at mas sikat ang Diyos sa buhay natin. Hindi sa talent natin. This is beyond talent. This is beyond skill. This is beyond self-determination. Because of His wonderful grace na ginawa niya sa atin at binigay niya sa atin ng libre. Okay? Sabihin niyo, libre. Kaya si Paul, ganito siya magmalaki eh. Okay? Ganito niya ikwento yung mga nangyayari sa kanya. Sabi niya, by the grace of God, that I am what I am. Kung sino man ako ngayon, ano man yung kahanga-hanga na nangyayari sa buhay ko, hindi ako may gawa nun. It's the grace of God. At yung grace ng Lord, hindi siya naging inutil. Okay? Hindi siya naging baog. Yung grace ng God sa akin, may ebidensya, may resulta. Ano yon? Marami ako nagagawa na hindi ko kayang gawin sa sarili, pero nagagawa ko, pero hindi talaga akong gumawa nun. Not I, but the grace of God that was with me. Okay? So imagine niyo, hindi lang siya maraming gumagaling sa sakit sa time ni Paul, di ba? Sa pamagitan lang ng panyo niya, nagbabago ang maraming tao. Can you imagine, ang dami ring death threat sa kanya. Pero hindi siya mapatay-patay. Bakit? Because the grace preserved him. Okay? Kasi hindi pa tapos ang purpose ng Lord sa life niya. Kaya sabi ni Paul, kung ako lang, matagal na ako nag-give up. Matagal na akong, okay? Kasi bilang tao, mahina ako. Manlulupaypay ako, mapapagod ako, ma-exhaust ako, matutuyot ako, okay? Manghihina ako. Pero sabi niya, kahit ako nagugulat sa mga ginagawa ko, hindi ko kaya to sa sarili ko. So hindi siya nagyayabang. Sinasabi niya, I work harder than all of the apostles. Pero sinasabi niya, hindi ko galing yun. Hindi ko talento to. It is the grace of God that was with me. So you see, tama yung sinabi niya sa chapter 4 na to the praise of His glory. Sorry, chapter 1 verse 6. Ang napaparangalan talaga ang Diyos dahil sa kanyang mayamang biyaya. Another translation, Passion Translation. God's amazing grace has made me who I am. Okay? And His grace to me was not fruitless. Ang biyaya ng Diyos sa akin, hindi naging baog. Okay? Namunga ito. In fact, I work harder than all the rest of the apostles. Pero hindi niya ito pinagyayabang na parang kinukumpara niya yung sarili niya.
Pinapaliwanag niya lang. Sa mga apostol, ako ang bagito. Okay? Kasi yung mga naunang apostol, aba, napaka-exceptional nila kasi ang pinaka-teacher nila, diretso si Jesus. Okay? Pero ako, minsan ko lang na-encounter si Jesus sa Road of Damascus. Pero sabi niya, sa kabila ng ako ang pinakabagong apostol, pero maraming ginawa ang Diyos sa buhay ko. Pero binigay niya yung dapat bigyan ng karangalan. Sabi niya, hindi ako, it's not my own strength, but God's, for His empowering grace, poured out. Ibinuhos niya sa buhay ko. Okay? So that is why we must be a good steward of the grace of God and the new creation reality. Okay? Yung ginawang pagbabago ng Diyos sa atin, iingatan natin yon at patuloy na ipapaintulot ng Diyos, baguhin niya tayo from glory to glory, then God will be exalted more and more in our lives. Okay? Kasi nakikita ng tao, hindi nga natin galing yun eh. Lahat na nangyayari sa atin, galing talaga ng Diyos. Okay? So sabihin niyo lang, magaling si Lord. Okay? Amen. So, Paul, inaamin niya, not because he was talented, not because he was skillful, hindi lang kasi masipag siya, sabi niya, it's the grace of God that gives me the power. Okay? To become, I am what I am now, and that is the reason I accomplish so many things in life. Okay? So, the only God can explain Himself. Tatandaan natin yan. Okay? Individually, or corporately, as a church, ikaw man mag-isa o tayo sama-sama, gustong i-reveal ng Diyos yung sarili niya. Okay? Hindi para magmayabang siya, hindi para magpakitang gilas ang Diyos, kundi makita ng Diyos, yung nangyayari sa atin, kabaitan niya, tuloy ang tao, gusto niyang maranasan yung kabaitan din ng Diyos. Okay? So kaya tayo ginagamit ng Lord again, individually and corporately, hindi para magyabang ang Diyos, kundi makita niya ang yaman ng biyaya niya sa isang taong hindi karapat-dapat upang sa ganoon ang tao maakit na gustuhin din nila ang mayamang biyaya ng Diyos na gumawa sa buhay nila. Okay? So you see, God alone is being honored and glorified. Okay? Secondly, okay, patapos na ako, we give glory and honor to God by focusing doon sa pinagagawa niya lang sa atin. Okay? Huwag niyong pilitin gawin yung hindi niya pinagagawa, katulad ni Pastora Reggie, very unique yung ministry niya. Dalawa lang sila online, pero nararamdaman niya, hindi siya makapagtayo ng physical church sa Norway because of his situation, because of the demand in his time. Okay? At marami pang factors, pero hindi siya nagpahinto doon sa desire niyang to serve God. So she started sa online, dalawa. And who could have thought, okay, sino mag-aakala na sa loob lang ng 5 years, maraming lugar. Iba, mahirap yon honestly, ha? Mahirap maka-impluwensya online lang. Pero merong unique anointing na parang effective sa kanya, hindi effective siguro sa iba, kasi calling niya yun eh. Ako, hindi ko naman siguro calling yun kasi I can physically approach people. So meron siyang unique anointing na naging very effective and fruitful na can you imagine, sabi ni Pastora Maricon, international outreach na international ang mga member. Okay? Pag pinapakinggan ko yung patotoo ni Brother Steven, can you imagine, ang hirap magbago ng isang lalaki sa online lang. Napagselosan pa ata si Pastora Reggie. Pero kita nyo, sa kabaitan ng Lord, naintindihan ng asawa. Di gawa ng Diyos yun. Tama ba yun, Brother Steven? Okay. Kay Sister Betty, ikaw ba'y taga Hong Kong? May marirecommend ako kasi meron tayong like 6 outreaches sa buong Hong Kong and ano ba yung katabi ng Hong Kong? Macau. Yan.
pwede ka sigurong kausapin ni Pastora Maricon to recommend you do sa pastora natin. Baka merong JCTD Hong Kong, 6 yun eh, 6 ba o 8, na baka may malapit sa iyo. Okay, so physically, you can also be ministered. So, sabi ka noon, sabi ni Jesus, no? Ama, ganito kita glorify. Kanta ko ng kanta sa'yo ng hallelujah. Hindi. Sabi ni Jesus, Ama, ganito kita glorify. Ginawa ko yung pinagagawa mo. At tatandaan natin, yung assignment natin sa Lord, hindi mo magagawa ng pure talent. Yung pinagagawa ng Lord, hindi natin ma-accomplish by pure skills. Okay? It has to be the anointing. Okay? Kaya ang Diyos nga mag-glorify eh. Kasi ang work natin is supernatural, ang magiging capacity natin is the anointing. Okay? Naalala ko dito, 3 Sundays ago, merong umattend dito, first timer, 70 years old. At umattend siya kasi hindi ko nakita, meron siyang saklay or baston. After closing prayer, so walang nag-pray sa kanya physically. Closing prayer, communion, closing prayer. Pagdilat niya, nawawala yung baston niya. Nawawala yung saklay niya sa hindi mapaliwanag. So syempre, nawala yung saklay niya, pipilitin niyang lumakad. Doon niya na-discover, nakakalakad siya without the saklay. So, nag-create siya ng commotion. Nag-iiyak siya. Nakakalakad ako. Hindi ko nagagawa to, nakakalakad ako. Can you imagine? Sino gumawa nun? Anointing. Okay? Sino pang gaga? At ang ngayon, hanggang palaisipan, 3 linggo na ang nakakaraan, ang palaisipan, saan napunta yung saklay niya? Bakit nawala? Okay? So, minsan, ang Lord supernaturally, inaalis niya yung buhay natin, doon natin dinidepende. Na parang feeling natin, hindi ako mabubuhay pag wala ito, hindi ko kakayanin pag wala ito. Minsan kailangan alisin ng Lord para madiskubre mo ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. So doon sa matanda, biglang nawala yung saklay niya. Only to realize, pinalakad na pala siya ng Lord. Kaya nag-iiyak siya gano'n. Hindi ko kayang gawin ito. At hagulgul talaga yung iyak niya. Okay? So, you see, that is the work of God. Only God can do that. But you see, as we serve the Lord, okay, as we fulfill our assignment, malayang nakakagalaw ang Diyos sa tao. Ganon din sa inyo. Through online, malayang nakakagalaw ang Diyos sa inyo. We cannot limit God. Okay? Basta ipahintulot natin ang Word of God, ang Word of God ang babago sa atin. Sa ibang translation, sabi ni Jesus, I glorified you on the earth, not by singing puro hallelujah. No. By completing down to the last details. Okay? What you assigned me to do. So, ganun din sa buhay natin. Alamin niyo yung pinagagawa lang ng Lord, doon yung makikita yung grace ng God eh. Doon yung makikita yung laki ng plano ng Diyos sa buhay natin. So, nandiyan si Pastora Luz. O, siguro dati, nung siya'y nandiyan pa si Kuya Edu, akala niya magsusurvive siya with Brother Edu. Hindi ko sinabing yun ng dahilan kung baka siya tinanggal si Kuya Edu. Pero na-discover ni Ate Luz na hindi lang pala kaya niyang mabuhay without the spouse, basta kasama mo si Lord, parang yung patuturin ni Sister Betty. O akala niya, ang kulang lang sa kanya, pag-ibig ng lalaki. O yung pala, pag-ibig lang ni Lord. So yung sineryoso niya ang pag-ibig ni Lord, napuno siya. Naranasan niyang may magmamahal sa kanya ng totoo. Hindi siya lolokohin, hindi siya pagsasamantalahan. Pero loobin ng Lord, makita mo yung para sa'yo talaga. In Jesus' name. Okay. So, yun yung binibigyan din natin ng diin dito sa Isabela. Okay? Find your purpose, manifest your purpose, at magugulat kayo. Yung mga hindi nyo inakalang magagawa ng buhay nyo, hindi nyo inaakalang mararating nyo, mararating nyo dahil sa biyaya ng Diyos, sumunod kayo sa pinagagawa niya. Sabi ko nga, dito sa Kawayan, wala na kaming kamag-anak dito eh. Okay? Wala kaming kakilala na pwedeng maging tumulong sa amin sa pasisimula. Okay?
Pero dahil na-realize namin, itong pinapagawa ng Diyos sa amin, so yun ang pinapaliwanag namin sa anak namin. Alam nyo anak, hindi dahil natsambahan ng mga magulang nyo, sinuwerte tayo sa Isabela, hindi. Nagkataon, yung pinapagawa ng Diyos sa mama nyo, sa papa nyo, yun ang ginawa lang namin. Kaya nagbubunga ng ganito, nadadamay kayo. Okay? At yun din ang sinasabi natin sa mga kapastoran natin, huwag kayo matakot. Gawin nyo lang yung pinagagawa ng Diyos sa inyo. Yung hindi nyo kayang gawin sa sarili nyo, hindi nyo kayang idagdag, gagawin ng Diyos. Kasi doon natin siya napaparangalan. At titiyakin ng Diyos, pag pinarangalan niya tayo, pag pinarangalan natin siya, madadamay tayo sa karangalan na yun. So sabi ni Jesus, I glorified you on the earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. Okay? So itong assignment ni Sister Reggie, Pastora Reggie, tanungin natin si Sister Risa. Baka ang assignment mo naman magtayo na ng JCTD Spain. Okay? Sa tingin mo. Okay? Pag may confirmation sa heart mo, tawagan mo lang si Pastora Maricon. Okay? Call a friend. Hindi mo kailangan sumagot ng pamasahe. Kami ang mag-i-invest. Okay? Of course, kasama si Pastora Reggie. 100% battery. At ang mahalaga, na-expand natin ang Kingdom of God. Amen? Ganon din kay Sister, sino ba yung taga London? Jonalyn po. Jonalyn Hall. Hall. Ayun. Baka nararamdaman mo, kasi unlike Hong Kong, Middle East, ang tao dyan temporary lang eh. Pero sa Hong Kong, may citizenship, merong permanent citizen. So, kung may leading ang Lord sa inyo na mag-establish para maabot yung physical friends nyo, physical relatives, nandyan lang, basta gawin yung pinapagawa ng Diyos sa inyo. Okay. God will be honored and you will see the multiplication of His grace. Sabi ni Paul, I am what I am, but the grace of God, marami ako na-accomplish, pero hindi ako. It's the grace of God. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Going back to the text, pero yung alternative text na lang. Ayan. Okay? So, lahat ng tumawag sa kanyang pangalan at tinawag niya sa kanyang pangalan, dinesign ng Lord ang life natin. Create niya tayo. We exist. He created us and we exist for His glory. And the people whom God fashioned, yung buhay niya, binago niya, ginawa niyang bagong nilalang kay Kristo Jesus at inaangkin tayo ng Lord na Kanya, meron tayong dapat i-broadcast. Meron tayong role, basic role, na dapat ipalabas sa buhay natin. Hindi siya palatastas na parang singit lang. Dapat siya yung main movie. Okay? Yun ang buong teleserye ng buhay natin. Ano yun? Ang Diyos ay napaparangalan. Okay? So, good evening sa inyong lahat. At again, a blessed anniversary, 5th anniversary, JCTD Norway online Bible study. At more testimony of God's goodness, greatness sa inyo. At ang favor from God and favor from men ay patuloy ninyong maranasan. Bakit tumatawag si Pastora? Okay. Pray ko daw kayo, syempre. Sige, shall we close in prayer? Pastora Reggie, do I need to say more or do something before we end? Ay, wala naman po, Pastor. Pero yun Kasi nga, baka- no? Ano yung sabi ni Pastor? Find your purpose and fulfill your purpose. Sa Lord lang tayo mag-focus at supernaturally talagang magagawa mo yung mga hindi mo akalaing magagawa mo dahil sa kanyang biyaya na nabubuhos sa atin. Amen? Sige po, Pastor. Praise Yes, God. at ang glory natin, hindi sa ginawa natin, laging sa ginawa niya. Sa ginawa niya.
Dahil kung may magawa man tayo, siya ang nagbigay ng kakayanan para magawa natin. Okay. Amen. So Lord, again, napakaraming naming dapat ipasalamat, ipapuri sa iyo tuwing maalala namin at naririnig ang ginagawa mo sa aming gawain sa JCTD Norway Online Bible Study. A very unique setup, a very unique platform. Pero Lord, kitang-kita ang bunga na gawa mo to. Maaring marami nagsubok nito by their own effort. Pero Lord, we season with your grace. Tapos ganun na mga patotoo nila ng transformation of life, healing, deliverance. Lord, yung mula sa kahirapan, how you start prospering them, hindi para maging maluho, so they can be more generous and become a blessing to others. Lord, it's simply amazing. To you all the glory, honor, and praise. At Lord, dinadalangin namin na patuloy na gamitin mo ang iyong lingkod, si Pastora Reggie, na continue to download great wisdom, more strategy, and more anointing, Lord, na mag-expand pa ito. There are so many nations to be reached out. Maraming hindi a-attend ng church kasi maaring na-disappoint sila in some way o hindi sila naniniwala. Pero Lord, through this usapang person to person, heart to heart, at mga totoong buhay kwento ng tao, maaring dito sila matouch. So Lord, use this platform, use this kind of ministry for your glory. At hayaan mo, Lord, na more testimony of deliverance, more testimony of healing, more testimony of abundance, at higit sa lahat, more testimony of new creation realities. That's everything that matters. Lahat kami mga binago mo kay Kristo Jesus. We become a new creation in Christ. At unang maapektuhan nito yung mga mahal nila sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid, then kaibigan, kamanggagawa, dahil Lord, nasaksihan nila ang gawa mo sa buhay nila. Salamat po, Lord God. Favor from you, favor from men. Bless the works of their hand. Make them the head, not the tail. At patuloy na enjoy nila ang kalusugan so they can do more sa kanilang pagtatrabaho. I-replenish mo sila lagi. Sa ganun, Lord, they continue to excel sa company. They can excel in their workplace. At Lord, mangyari sa kanila yung naobserbahan ng mga amo kay Joseph, kay Daniel, kay Jacob, na these people have excellent spirit. They perform well and they perform better. At masasabi nila, I see that your God is with you. So use them, Lord God, in the secular world, in the corporate world, in the name of Jesus. Magliwanag, magningning sila ng maliwanag sa lugar na kinaroroonan nila. You put them as the salt and the light. At Lord, gawin lang nila yung pinagagawa nila sa iyo. Hindi man ito mapuna ng tao, pero Lord, nakita mo ang lahat. Then Lord God, alam namin na isang araw, lahat kami haharap sa iyo at sasabihin mo, thou good and faithful servant, enter into the joy of your master. So in our lives, Lord, whatever we do or say, as simple as eating and drinking, Lord, may you be honored and glorified. In Jesus' name, amen and amen. 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 Palakpakan natin ang Lord. Amen. Salamat po, Pastor Joey, Pastora Shalom sa inyong Econ. lahat. Okay, we're Shalom po. celebrating your work in the Lord. Amen. Praise Your God. labor is not in vain. Praise God. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Pastor Joey at Pastora Maricon. At sino ang na-bless? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Sir, Lord sa buhay ng bawat Amen. isa. Meron bang church Amen. sa ano si Lilo? Po. Meron bang church doon GCTD si Lilo? Meron po. Sa Haro, sa tatlo ata ang Iloilo eh. Praise Sabihin God. niyo kung saan lugar kayo para ma-verify ko po.
Po. Isesend Nang namin kay Pastor Reggie. Oo, 30 sabihin niyo yung minutes. mga lugar niyo sa Pilipinas, then baka meron tayo, kapitbahay niyo lang pala. Bala ko pastor, bala ko, wish ko, sana sa kalooban ng Diyos tayo ako doon ng church doon sa farm namin. Maraming mga neighboring mga I-refer po namin kayo sa pastora. O yung pastora natin doon. Si Amen. Oo po. Kasi hindi ko na teritoryo yung Iloilo eh. Isabela lang ako. Iloilo. Amen. Yan. Purihin ang Yun. Lord. Praise God. Praise God. So palakpakan natin ang Lord. Tayong lahat ay na-bless. Grabe pastor, lalong maliwanag yung na grabing na-explain kung ano yung nasa heart ko. Dahil yun talaga yung importante, yung malaman natin kung ano yung purpose natin sa buhay na ito. And let us be like Paul, no? Na talagang nakafocus lang dun sa pinapagawa. I like Jesus pala. Na nakafocus lang dun sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. And yun na, yung Jesus of Nazareth, talagang naano din sa akin yun. Talagang inaano yung pagiging tao ni Lord, na yung taong Jesus yung tinutukoy doon. So, thank you, Lord. So, magpakita naman kayo dyan. Open your cameras. picture Amen? taking tayo. Para makita naman kayo ng lolo't lola ninyo. Pakita na kayo. Hi, sis. Ayun. Si Sis Che pala yung kay Zeth. Hi, sis. Amen. Praise God. Sandyan din si Pastor Noemi, si Pastor Luz, si Pastor June, at JCTD Rojas. Nandyan kanina. So, thank you so much po. Shalom po. Shalom At po, praise- shalom. Saan napunta yung Amen. 30 kanina yung attendance eh. Tapos yun, na-bless din tayo ng UAE. Dahil ngayong singer natin, singer din dun. Oo nga pala, Kaya, nakita ko may church background. San church yun? kila Pastor Ryan po, Pastor. Kila Ryan. Okay, good. Opo, so sila yung at saka yung mga youth dyan, magpakita ka sino yung supporter ng youth dyan. Si Jonalyn Hall and Mary Ann Tabula, yan. Sila Dito yung sa mga Jeddah, laging dito sa Jeddah nagbibigay. meron bang church dito sa Jeddah? Meron po. Wala. Meron. Walang Meron po. Jeddah, Saudi. 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 Ayun nga. Saudi Arabia, bansa yun eh. Jeddah is city. Amen. Sige po, So, alamin namin yung mga address. Request nyo po, ipapa-verify natin sa main. amen. Praise Meron po God. tayong Saudi, meron. Meron Saudi. Ayan, meron din Dubai. So yun, yung saan naman Dubai, kila Pastor Sharjah, Abu UAE, Dhabi, Ras Al Abu Khaimah. Dhabi. Mhm. So dun kila Pastor Ryan kanina, nag-offer naman sila na mag-back up sa kanila. Kasi kung wala, sabi ko, ask ko si Che, magpapakanta. Wala. Amen. So purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige, magpakita na kayo at mag-picture tayo. Ayan, saan na ba yan? Sino tong Michael Rockvag? Si ano ba to? Si Renz po, Pastor. Renz, pakita ka Renz. Renz, saan ka daw, nak? So, nag-change na siya ng name. Ayan. Nag-change na siya. Ray Michael Rockvog na siya. Kala ko kapatid niya, no? Di ba? Hegel. And then si Helge, Pastor. Helge Do you want to say hi? Pastor Hello, Joey Helge. here. You stand, come here. Yeah? Naya. Hindi na niya. Si Pastor Helge ka na dyan eh. Rohan, kamusta? Dito na mga Nakababalik youth. ng kawayan. Hello po. Okay naman po. Ayan na siya, Pastor. Hello, Helge. Do you hear that? Say hello. Hello. Visit us here in the Philippines. Youth, Or else makikita ka. And Or else we will Pastora visit you is there. where she?
Ayan si Raymond. Ayan si Kilala si Raymond. Ayan. Bless po. So, thank God for his life also. He let me do what I want to do in this ministry, even if I sit the whole day. So, it's okay. Hello, Thank you. Bill. Ayan. Praise God. So, maraming salamat. Ah, nakadalawa kasi ako ng ano. Yan. So, maraming salamat sa buhay nating lahat at yun nga, we expect great things sa Panginoon. Okay? Dahil ginawa na naman lahat ni Lord Jesus para sa atin. Ang kailangan lang natin talaga yung mag-desire tayo to be used by God. Ayan. Kasi nagumpisa lang naman doon sa desire. And even the desire, ang Panginoon pa rin yung nagbigay nun sa atin to desire Him. Amen? Praise God. So palakpakan natin ang Lord. Amen? So, Yung ayun. New Maraming Zealand ang salamat nawala. din. Ay, si New Zealand nawala. Maraming salamat din sa mga kapatiran na, ayun, nagtanim. At grabing generosity ng pag-bless sa ating mga spiritual parents. Ayan. Amen. Salamat po sa sa pag-celebrate sa amin. And God bless us all. Shalom, shalom po sa ating lahat. To Shalom, God be the glory in shalom. everything. Shalom po. Shalom, Maraming shalom. God bless you po. all. Happy anniversary. Shalom Happy po. anniversary. Ayun, dumami na sila. Dumami na Okay. sila. Okay po. Yeah. Bye. Bye. God bless po. Bye. God bless. Thank you so much. Happy anniversary sa lahat. Happy anniversary. Salamat po. Thank you po, Pastor, Pastora. Thank you, Pastora. Thank you, sis. Happy anniversary po ulit. Bye-bye. Galing. JCB de Rojas. Nakamute. Mukha ko lang nakikita ko. Lipat na tayo Nagsabala sa doon. Pastora G. Nakamute. Mag-unmute ka te. Hindi ko nakikita yung screen ko na lahatan tayo. Hello, Sister Rai. Hi kuya, I love you. Love you too. Ikaw yung pinakakit sa grupo eh. Ba't nawala yata sila? Salamat po. Eh, si Jonah. Shalom. Shalom. Maraming salamat. See you again. Bye.